Nagatot siyang tukiuna to. Nagkagulo ang mga taga-barangay Astorga, Santa Cruz sa Davao del Sur matapos matagpuan ang isang patay na dugong kahapon. May haba itong halos 2 metro. Pasintabi po at may mga bakas na raw ng decomposition o pagkaagnas ang katawan ng dugong. Agad itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Matapos makuhanan ng mga datos, agad din itong inilibing. Inaalam pang dahilan ng pagkamatay ng dugong. Good news naman sa mga motorista, walang preno ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong pong buwan. Simula bukas, may big time na rollback sa gasolina. Sa anunsyo ng Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas, 2 pesos kada litro ang tapyas sa gasolina. 50 centavos naman para sa diesel. May rollback din ng Sea Oil para sa kerosene. Mababawasan niya ng 85 centavos kada litro. Sa NCR, tinatayang nasa 56 pesos hanggang halos 81 pesos ang kada litro ng gasolina kung isasama na ang rollback bukas. Mahigit 51 hanggang halos 67 pesos naman ang diesel, habang nasa mahigit 70 hanggang mahigit 82 pesos naman ang kerosene. Kasunod yan ang 3 sunod na linggong rollback sa gasolina at pang-4 na linggo naman sa diesel at sa kerosene. Sa iba pang balita, iimbitahan sa pagdinig sa Kamara ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Kaugnay po yan sa operasyon ng mga otoridad noong Setyembre sa Mexico, Pampanga, kung saan halos 4 na bilyong pisong tsabu ang nasabat. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers, lumalabas sa mga nakaraan nilang hearing na konektado ang kumpanyang may-ari ng warehouse sa kasosyo umano ni Yang na si Lingkong Ong. Si Ong ay opisyal ng Pharmally Pharmaceuticals na binilhan ng umano'y overpriced na COVID-19 supplies ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya. Si Ong din ang nagsabi na si Yang ang umano'y financier ng kanilang kumpanya. Iimbestigahan ng Kamara kung ano ang ugnayan ni Yang at Ong at kung sangkot sila sa iba pang mga kahina-hinalang aktibidad. Wala pang pahayag si Yang kaugnay sa investigasyon ng Kamara. Dati na niyang iginiit na nagbigay lamang siya ng supplier sa Pharmally at walang kinalaman sa operasyon ng kumpanya. Sinabi rin dati ng Philippine Drug Enforcement Agency na hindi konektado si Yang sa iligal na droga. Nanawagan si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na aksyonan na ng Pilipinas ang tila ginagawang reclamation ng China sa Sabina Shoal at Pag-asa Cay. Ang Sabina Shoal ay 75 nautical miles o nasa 140 kilometers ang layo mula sa Palawan at nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Tingin ni Carpio, naglalatag na ang China para gumawa ng artificial island doon. Malapit din daw ang Sabina Shoal sa Reed Bank o Recto Bank na mayaman sa langis at nasa EEZ rin ng Pilipinas. Isiniwalat ng Philippine Coast Guard kamakailan na may nakita mga umano'y Chinese researchers sa Sabina Shoal. Sabi rin ni Carpio, dapat ding ireklamo sa Tribunal ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang umunoy pagsira ng China ng corals. Sabi naman ng Embahada ng China sa bansa, meron silang indisputable o hindi makukwestyong sovereignty sa South China Sea at adjacent waters nito. Sa gitna ng tag-init, ilang lugar sa bansa ang inulan at pinerwisyo ng mudslide. Marami pong residente ang nilikas dahil sa mudslide sa mainit na Surigao del Norte. Sa inisyal po na report, bumigay umano ang tailings shortage facility ng isang minahan kaya nauwi sa sakuna. Hindi bababa sa 5 bahay ang natabunan. Wala pang pahayag ang kumpanya ng minahan. Nagpaabot na ng tulong sa mga evacuee ang lokal na pamahalaan. Baha na may putik naman ang namerwisyo sa mga residente ng barangay poblasyon sa Bontoc Mountain Province. Kasabay po yan ng malakas na ulan na nagtagal ng mahigit 1 oras. Sa mga susunod na oras, mataas ang tsansa ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din po ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ayon naman sa Pag-asa, may mga local thunderstorm o kaya'y ulang dulot ng easterlies ang mararanasan sa bansa ngayong araw. Sa kabila po niyan, halos 40 mga lugar ang posibleng tamaan muli ng danger level na heat index.
Happy Monday mga mare at pare! Kinilala ang ilang kapuso star sa Box Office Entertainment Awards 2024 ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Incorporated. Box Office Phenomenal Star sa Philippine Cinema at Most Popular Love Team for Movies, sina Dingdong Dantes at Maren Rivera para sa Rewind. Isa rin si Dong sa mga Film Actor of the Year. At ang kanyang game show na Family Feud naman ang isa sa mga most popular TV program. Si Alden Richards naman ang itinanghal na Box Office King para sa 5 Breakups and the Romance. Primetime TV Drama Actress of the Year naman si Barbie Forteza at Primetime TV Drama Actor of the Year si Dennis Trillo na parehong para sa Maria Clara at Ibarra. TV Supporting Actor of the Year naman si Tirso Cruz III na gumanap na Padre Damaso para sa parehong series. Sina Ruru Madrid at Bianca Umali naman ang most popular love team for television para sa series na The Right One. Daytime TV Drama Actress and Actor of the Year sina Jillian Ward at Richard Yap para sa Abot Kamay na Pangarap. Ang main kontrabida ng series na si Pinky Amador ang TV Supporting Actress of the Year. Comedy Actor and Actress of the Year sina Senator Bong Revilla Jr. at Beauty Gonzales para sa Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Si Sparkle Star Ewan Micael ang Most Popular Child Performer of the Year para sa MMFF at MIFF Best Picture na Firefly. Movie Supporting Actress of the Year naman si Alessandra De Rossi. Most Popular TV Program for News and Public Affairs ang kapuso mo Jessica Soho. Sa talk show category naman, ang Fast Talk with Boy Abunda. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang driver matapos mahulog ang minamaneho niyang kotse sa ilog sa Ragay, Camarines Sur. Sugatan ng 5 niyang pasahero na agad dinala sa ospital. Umuulan daw nang mahulog mula sa tulay ang kotse. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis ukol sa insidente. Arestado ang isang rider na nagde-deliver sana ng iligal na droga sa Imos, Cavite. Na-recover mula sa kanya ang 25 gramo ng umunay shabu na may halagang nasa 170,000 pesos. Inamin niyang alam niyang iligal na droga ang kanyang i-deliver. Sa Cavite pa rin, huli sa parking lot ng isang mall sa Bacoor ang isang lalaking nagbebenta umano ng iligal na droga. Nakumpiska sa kanya ang nasa 50 gramo ng umunay shabu at mahigit 500 tabletas ng hinihinalang ecstasy o party drugs na may halagang halos 1.2 million pesos. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na dumayo para mula sa Angeles, Pampanga. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.